Ngayon, real scenario yan. Kasi ang naging policy noon, di ba, before, long before nung nasa LTO tayo, yung plaka, kukunin mo yan sa LTO mismo. Nagkaroon ng mga pagbabago dun sa mga policies at yung isang policy noon, binababa kay dealer. No? Kung saan mo nabili yung sasakyan, dun ibababa yung plaka. Ang problema naman ito sa mga dealer, ito yung based dun sa experience natin, ang sisipag nilang magbenta, pero ang kupad nilang ibigay yung plaka pag nandyan na. Ano? So, ikaw, ang halimbawa, nabili mo dito sa dealer yung sasakyan, minsan, 2 buwan na palang nasa kanila yung plaka pa rin, hindi man lang maitawag-tawag sa'yo. Hindi man lang maitawag. So, ikaw naman, hantay ka ng hantay, magtatanong ka ngayon sa LTO. Nasaan na po ba yung plaka ko? Sa dealer. So, sasabihin nung nasa dealer na po yan. Kaya nga maganda to dahil meron ng plate inquiry system ang LTO para malaman mo, matrace mo kung nasaan yung plaka mo. Yung mga challenges ng ating community na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. No? Una, napakababa nung kaalaman ng ating mga kababayan pagdating sa usaping ito. Kaya magugulat ka kapag binabanggit natin yung mga datos na sa Pilipinas na lang, pumapalo na tayo ng nasa 34 to 40 na kada araw na nasasawi sa ating mga kakalsadahan. Sa kabuuan, tao ng bilang, pumapalo na rin tayo ng halos 14,000 no, or 14,000 at most, at hundreds of thousands yung mga naitatala natin mga injuries, both yung masasabi natin serious physical injuries at ang isang nakakalungkot din dito, people, sa sektor ng kabataan, ultimo ang Philippine Statistics Authority nagpalabas ng kanilang data na in 2022, pumalo ng 1,720 yung batang namatay sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Arnel Mateo at ito ang Idol sa Negosyo. Nandito po tayo ngayon sa Vantage Point Media at pinapakilala natin ang itong bagong programa, ang Idol sa Negosyo. Ito po ay isang programa nagbibigay inspirasyon sa bawat nangangarap na maging negosyante at entrepreneur at syempre nagbibigay ng halaga sa bawat propesyon, trabaho at bokasyon. At higit sa lahat, ang programa ito ay tutulong sa development ng micro, small at medium enterprises. Unang balita, pasasalamat syempre sa aking kasamahan sa PCCI-QC na si Architect Alfred Carandang at kay Miss Angel of Vantage Point Media. So pinakilala tayo dito ni Architect Alfred at nakilala natin si Miss Angel last week. At ito na, nandito na ang ating idol sa negosyo. So ako ang inyong host, ako po ay ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City. So maraming salamat Vantage Point Media sa pagkakataon na maipalabas itong programa ng Idol sa Negosyo. Binabati ko rin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry for winning the most outstanding chamber in the NCR and in the Philippines. And of course, Hall of Fame during the recently concluded 50th Philippine Business Conference. So this is under the city level large category. And of course, ang ating butihing mayor sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte, ay nanalo din bilang most business-friendly LGU. So punta po tayo sa ating panauhin. Ngayong araw na ito, makakasama natin ang presidente at ang CEO ng True Blends Tea and Coffee at ng Chops to Go. Magandang hapon, Joyce. Magandang hapon, Attorney Mateo. Ayan, kamusta ka? Okay naman po. Thank you for Welcome. having me here. Thank you. Welcome to Idol sa Negosyo. At ikaw ang ating buena mano. Oo nga, I'm so honored to be your first guest. Maraming Thank you so salamat. much. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming paanyaya. It's my Siyempre, pleasure. ang ating mga manunood ay excited na makilala sino ba si Joyce Coyu, ano ba ang storya ng iyong negosyo na pwedeng magbigay ng inspirasyon sa kanya. So siguro doon tayo magsimula.
Sino ba si Joyce Koyu bago siya naging negosyante? Okay. Paano ba? I'm Joyce Koyu. Actually, my complete name is Marie Joyce Koyu. Hindi ako kilala ng mga tao pag sinabi mong Marie Joyce. Basta Okay. Joyce Ko, yan, dun ako kilala. I'm a registered medical technologist by profession. I was supposed to study medicine Mhm. after the board exam. Pero, sabi ko, anong na-heart attack kasi yung dad ko. Sabi ko, sige, mag-stop muna ako. I'll work muna as medtech kasi since I passed the board Mhm. exams. I'll work muna for a few years, tsaka ako babalik ng medicine. Mhm. Pero what happened was, nag-enjoy ata ako sa pagnenegosyo nun kasi Okay. nung na-pirate ako from a laboratory or diagnostic laboratory to a business, sabi ko parang exciting to have my own business. Mhm. Yun, since yung family business na namin, we supply sa National Bookstore. So parang doon ako napatungo sa school supplies. Mhm. May nag-refer sa akin sa isang school, and then when I delivered school supplies there, nakita ko yung market. Sabi ko, ay, uso na yung Starbucks noon, pero wala pang coffee shop na cart. Sabi ko, ay, okay. parang maganda ipasok to dito. Aha. So sabi ko, gusto ko kasi pagpasok ko nung school na yun, lahat ng bata lumalabas. Sabi ko, wow, ang daming tao. First time ko nakita na ganun karami, na yung biglang sabi ko, ay, ang ganda ng market. Pero So- nabanggit mo no na isa kang medtech. Yes. So parang from a professional to a businesswoman, Yes. no? So what made you decide? 'Di ba? You mentioned na yung family mo, you have your business. What made you decide na you have your own? Kasi parang hindi yung family business ang kineri mo, no? So you made your own business. Actually, I wanted to help my mom sa family business. Kasi nga nung na-heart attack si daddy noon, sabi ko, sige, tulungan ko si mommy. Pero nung pumupunta na ako sa office namin, I report for work, pinapaalis niya ako. As in, may time na, alis ka na, ganyan. So parang sabi niya, sabi ko, I wanna help you nga eh. Tapos parang sabi niya, no, you start your own business. Mhm. So, para okay. Tapos sabi ko, hala, kakasal pa ako that time. So, sabi ko, ano gagawin ko, di ba? So, yun. So, I started lang yung sa school supplies kasi nandun yung linya namin. Wala eh. Kasi wala akong background din sa business. Yes. Siguro, I just based doon sa experiences ko kasi growing up in a Chinese family business na parang in a Chinese family, alam mo yun, yung parang nung nagde-deliver sila before or nasa office pa lang, I get orders, tumutulong ako, paano ba to din-deliver, yung Oo. ganyan. Tapos pag nagde-deliver, sumasama ako sa van. Tapos, ako yung nagpapareceive sa National Bookstore. So, familiar ako sa National Bookstore, saan yung pencil, saan yung whatever, So yung ganyan. involvement mo sa So, business nyo is ano to, simula nung bata ka pa? Yes, o habang nag-aaral ka, talagang yes, they may started business talaga na? the business when I was born. As in, Okay. hindi ko na sabihin yung year, pero they started the business when I was born. Oo. So parang doon ako lumaki. So nakikita ko what my parents do every day. Mhm. Yun. So feeling ko doon ko siya nakuha. Pero hindi ka ba natakot? Kasi parang, syempre, yung business ng family mo, hindi mo kineri. You made your own. So, hindi ka ba natakot na ibang industry ang papasukin ko, hindi na yung ginagawa namin? Sobrang natakot ako, attorney, especially napasok ako sa food industry. Sabi ko, Mhm. shucks, wala akong alam sa food. Hindi ako chef, pero during yung mga summer vacations kasi, my dad was very, parang, what do you call this? Parang very supportive kasi kaya gusto ko mag-bake. Sige, hahatid kita sa baking class, sa mga ganyan, Henny season and others. So, doon pa lang every summer, nagbe-bake na ako and ganyan. So, at least I know na how to work sa kitchen, yung ganon. So, doon lang ako natuto, along the way lang talaga. And mahilig kasi ako mag-attend ng mga World Trade Okay. Expo. So, di ba, nandun natin may mga seminars tayo doon, and then we'll meet mga suppliers. So, from there, siguro doon ko lang napagtagpi ko lahat na, sige, ito siya yung kunin ko supplier, So, yung ganyan. parang yung pag-attend mo dun sa mga ganyang activities, expo, exhibits, parang it made you decide na you want to go into food business. Yes, especially when I met the supplier of my favorite coffee shop na I always drink this nung nagbo-board exam Okay. yung mocha frap. Nung na-meet ko yung supplier na yun sa World Day, sabi ko, ito na yun ito yung iniinom ko. So, ito, ganito lang pala siya Okay. timplahin. So, that was my first supplier na sabi ko, sige, can you help me with, since this is my first business, can you help me parang
paano ba magsimula, like paano mag-open ng coffee shop, paano mag-operate ng coffee machine and Okay. others. So, pinag-aralan ko lang talaga siya. So doon lang yun sa sa World Yes, Expo. ang lakas ng loob ko, Okay. attorney. So parang nung yeah. na-meet mo yung supplier na yun, parang Yes. doon nag-spark sa isip mo na gusto ko na Yeah, mag-coffee gusto business. ko magsimula ng netong business na to na hindi ko kaya ng malaki, but I can start a cart business. Pero nung nandun ka sa expo na yun, nasa isip mo na ba na gusto ko coffee business o hindi pa? Naisip ko na yun, attorney, kasi Okay. nga wala pang cart na mga coffee shops before. May mga coffee shops, but walang cart. So Okay. sabi ko, baka I can have ako yung first na magko-coffee business in a cart. Okay. Pero when I applied nga, yun nga, first, I applied for a cart space, pero hindi binigay sa akin yung cart space. Mhm. Ang nakuha kong space was 89 square meters. Mhm. So, shucks, ano yung pang-invest ko doon? Di ba? Yes, Wala nga ako yes. naipon pa from my Oo. pre-med course. So, what I did, nung kinasal kami, sabi ko, yung angpaw namin, yun yung ginamit ko to buy the coffee machines and others. Yes. Pero how long did it take bago mo nasimulan yung business? Kasi from the World Expo, no? So parang in a month's time, na-open mo na yung coffee shop mo? na-open ko siya in like 3 months. 3 months. Kasi nung naghanap ako ng pwesto, ito may pwesto na. And then, biglang sinabi sa akin, actually summer yun eh. Tapos biglang sabi sa akin, I can give you the space. Doon lang ako nag-create ng menu, nauna yung space sa akin. Di ba? Usually, nauna ang business plan, yung business, Yes, anong yes. company name mo, etc. Pero sa akin, nauna yung space. Naghanap ko muna ng pwesto. Yes, naghanap So basta ko. alam mo lang, coffee shop ang gagawin mo. Yes. So doon nagsimula yung True Blends, no? milk So, tea and coffee. Actually, yeah. true brew siya before. Baka Okay. yun yung alam ng mga ibang televiewers Okay. natin. But along the way, di ba, when I was studying about the business and franchising, doon ko nalaman about the trademark. So, napag-aralan ko yung intellectual property na yan. So, ikaw, shucks, kailangan pala dapat walang kapangalan and others kasi you have to check sa so website. dati may kapangalan ka? Merong kapangalan. Sabi ko, anong Okay. gagawin ko? We opened like 5 branches na that time. Na under the True Brew? Under True Brew. Okay. Tapos sabi ko, So medyo headache yun. yes, very, parang I have to contact lawyer pa, wala pa akong mga kilalang mga ganun, yes. diba? So, sabi ko, ang hirap palang mag-business, pero wala parang nandyan na. So, what I did, I called friends, may referrals and others. Sabi niya, what you can do is, palitan mo yung name mo, or antayin mo na lumaki ka, pag sinuka, dun ka makapag So, what I did, sabi ko, ayoko nung ganong headache. Pero by that time, wala namang wala pa Wala nag-question pa. sa'yo. Wala pa, Parang wala lang, pa. due diligence lang. Yes. Nalaman mo na meron kang kapangalan. Kaya nag-decide ka na baguhin na yung pangalan niya. Yes. So anong taon yung sinimulan mo yung True Blends? 2009. 2009. Yeah, tapos we changed the name, I think 2011 or 2012 na. Ganun Medyo katagal. 3 years na yung tinakbo. Yes, no? oo. So, itong True Blends, nagsimula siya sa eskwelahan. Yes. So, mainly, anong products nyo sa True Blends? We started as a coffee shop, so coffee lang siya from hot coffee to iced. And then sabi ko, hindi ata ito yung gusto ng mga tao. Kasi napapansin ko, after the break, ako yung nagliligpit ng yung mga drinks, yung mga pinagkainan nila, hindi lang baso ang itiniligpit namin, pati mga plato. Sabi ko, okay, ang kailangan natin, we have to serve food. Diba? So, yun. So, what we did, from the coffee line, nagdagdag kami ng all-day breakfast, ng mga pasta, yung muna, sa simple muna. And then, along the way, we created this, since mahilig si husband kasi magpunta ng Taiwan to buy the supplies, ganyan, and look for suppliers, they have this, Tsipay in Taiwan, they call it Tsipay, the big chicken, na chicken breast, no bones, na jumbo siya. Sabi ko, dali natin yan sa Philippines. So, pinag-aralan namin paano siya gawin. Hindi namin kinuha yung recipe doon, hindi kami nag-franchise. We wanted our own version, Filipino version, with Filipino taste or twist. So, pinag-aralan namin siya. Yun, pinag-aralan namin siya for 1 year. Imagine, attorney R&D namin ng tagal for 1 year. So, when we released that, nagulat ako, di ba, chicken country ang Philippines. Bakit hindi siya gumagalaw? So what I did one day, sabi ko, can you chop it? Sabi ko sa chef, chop mo nga siya. Tapos ilagay mo nga siya sa bowl. Tapos when he did that, nagtuloy-tuloy yung sales namin. Sabi ko, chicken chops lang pala yung gusto nila on the go. Yung parang, poppers lang siya, parang ganun style. Yung parang, So, yan ang pagkain na partner nung True Blends. yes, oo. So, sabi ko, naging bestseller kasi siya with partner niya, yung mga drinks namin. So, from there, sabi ko, sige, ito pala yung gusto nila. So, yun, along the way talaga pinag-aralan namin dahan-dahan from scratch. Kasi, hindi nga ako
hindi nga ako Yes. nag-aral ng Oo. paano mag-business. Pero and nabanggit all. mo yun, yung R&D. No? Yes. Gaano ka-importante yung maganda ka ng R&D? So parang research and development, di ba? Yes, oo. Bago mo gawin yung isang or i-offer yung isang product, gaano ka-importante yan? Very important kasi 'di ba when you start your business kailangan mo ng business plan and all. So that's part of the business plan. Pero kami nga kasi baliktad from na store. Nauna yung space. Oo, so nauna yung space bago kami nag-business plan, Oo. bago naghanap ng company name, etc. So what we did, very important siya kasi doon nakasalala yung yung brand mo, how good it is and etc. Yung costing mo pa and others. So Yeah. So sabi ko nga yung chicken chops namin na to 1 year yung inabot. So parang pero it's worth it naman kasi when we offered it, talagang nagustuhan siya. So we have the barbecue sour cream and cheese. Para siyang parang instead of french fries na may ganong seasonings, what we did, chicken chops naman siya na version. And then we also added gravy. Yeah. Yun. Pero syempre ang R&D, it requires cost, di ba? Sobra So, attorney. meron kang i-contact na talagang tutulong sa'yo. In our case, wala. Hindi ako naghanap ng chef that time. Kami lang. Kami lang Okay. talaga ni husband. So, paano? Sino yung mga tumulong sa'yo para masimulan mo yung negosyo? Kasi syempre, di ba, sabi mo, naghanap ka ng space. Maliban sa husband mo, sino pa yung mga tumulong sa'yo para tumayo yung True Blends and later Okay. on ma-offer niya yung chicken? Kaya din nilakas ng loob ko to get that 89 square meter space kasi I had a partnership with the cooperative of the school. Okay. So sabi na, sige, we'll give you the space, we'll provide you the space, ikaw bahala sa business side. Ikaw din mag-manage and all. So doon nag-start talaga siya. Tapos and then they gave me the time frame mo, July you have to open. June, 'di ba, pasok ka na that time. So sabi ko, doon yung nag-start yung 3 months ko na, shucks, I have to work fast and all. I have to compute everything, yung lahat, from the costing to the menu, to the brand name, etc. So, ganun kabilis in 3 months. Siguro for me, mas naggumagana yung adrenaline, no? Kapag mas natatapos ko lahat kasi I have a deadline. Kasi we So, wanted malaki na to yung open. tulong nung co-op Nung partnership, sa'yo. Nung yes, partnership. yes. So, sabi nga natin, di ba, when you do your business, minsan akala natin, kaya na natin, diba? Na parang tayo yung expert. Pero there are people who are willing to help na para maging smooth Yes. yung ating pagsisimula. So, itong True Blends, meron bang mga challenges na kinaharap ang True Blends? Nung nagsimula ka ba, like, ano na ba? Yung sunod-sunod na buwan, maganda na bang kita? Hindi, maraming challenges. Actually, from yung location, yung mga suppliers natin, lahat yun, may pagdadaanan natin sa pagnenegosyo kasi even the HR hawak natin kasi as a negosyante, 'di ba? Kailangan muna at sa simula ikaw lahat. Yung ikaw namamalengke, ikaw hanggang delivery ikaw. Ganon. Yun yung talagang na try ko na parang So, nung nagsimula ka, ilang tao kayo? ako lang muna nun. As Ikaw in, lang. oo, Ikaw na nag-o-open ng yes. store, ikaw pa magtitimpla. Yeah. Pero when we open talaga nung pinaka first day, at least may kinuha akong isang barista na trained by TESDA. Para outsource ba to or... No, parang may referral lang. Siya Okay. muna, tapos nag-R&D muna kami at home, ganyan. So, dito yung gagawin natin. So, dalawa lang talaga kami noon. And then, we got parang helpers lang during the opening. So, I was overwhelmed also kasi biglang dinagsa din kami. I didn't expect na ganun. Yun. Kanina, parang naging very particular ka sa paghanap ng pwesto, ng location. So, gaano ka-importante yung location para doon sa True Blends? Sa any business? Location kasi, di ba, it's either you make it or you break it. So, it's really important, maski nga big brand ka, tapos yung location mo, hindi yun yung right place for that brand, alam mo yun, it really affects it. So, mahirap talaga siya. Kaya what we do, especially when we franchise or parang when we branch out, importante may market study. Yun, natutunan ko lang din yun along the way through a consultant. Yun. Okay. So ngayon, nagsimula kayo sa school. Ngayon, gaano karami na ba ang True Blends right now? From school to call centers and others, for True Blends, siguro nasa 12 to 15 branches kami. Kasi ang target lang talaga namin, schools, offices, Ang dami call na rin. centers, yes. Oo. Pero mas marami siya nasa provinces, Oo. attorney. So from one person, gaano ko nakarami ang tao ngayon ng True Blends? Hindi ko alam kung ilan, pero Per branch? let's say sabihin natin 3 to 5 per branch. yun. Okay. So, di ba, nag-grow na, no? Yes. Pero hindi siya nangyari overnight. No. Parang, kailan mo naramdaman na, uy, okay na yung True Blends?
maganda na yung tinatakbo ng True Blends? Nung marami nag-i-inquire for franchise, kasi dati wala rin ako alam for franchising. Dire-diretso lang, ang goal ko lang to open another branch that time was to help our employees na pag summer, di ba, wala kang pasok, kapag Christmas break. So sabi ko, anong gagawin nila? Wala na naman din ako papasahod sa kanila kasi walang sale. So what we did, we tried to expand. Ito yung first call center namin in Taguig. Tapos, from there, ang daming inquiries not just sa school, even sa call center, they would ask, ano yung drink na to, yung ganyan. Kasi when we offer the Cheese Cloud series, yung may cheese on top na drink, yun yung parang doon siya nag-ingay, na parang... Actually, pag nasa coffee shop ako, hinahanap ko yan eh. Yung cheese hindi cloud. lahat nag-o-offer ng ganyang product. Maingat din doon, attorney, Yes. kasi cheese siya So, mabilis siyang ma-spoil and others. So, Okay. ganon. Yun, when we offered that, magugulat na lang ako, may lumalapit sa akin, ate, what's that drink? Yung ganon. Okay. Oh, the cheese cloud, ganyan. So, Okay. what we did nga yun, may mga free taste kami and others. And then, ang dami, may tumatawag sa akin yung staff, maski di ba 24 hours yung call center. So he would call me, sasabihin nila sa akin, Mami, mga nag-inquire ng franchise, ganyan. Sabi ko, hindi nga tayo open for franchise. Yes. Pero, nung nakukulit, may time na nakulitan na ako, sabi ko nga sa staff, hindi nga tayo open for franchise. So, nung sabi ko, ay, siguro it's a sign. So, what I did, hanap naman ako ng friends who are into franchising. And then, I called Jeline, si Jeline who owns Aqua Suisse. Yun, sila ni Ahia John Chung. Pero, like, you have many branches already. Siguro that Bago time, nagkaroon ng inquiry. mga second branch pa lang namin yung attorney. Nung may nagtatanong. Yes, ang dami na nagtatanong. Yung Okay. tipong araw-araw na ako tinatawagan I ng see. staff. So, you nun. must be doing something right, di ba? Yes. So, parang may nakita sila dun sa produkto mo Yes. na maaring Ano masarap, to? di ba? Yes. So, ano yung pinaka nakita mong sikreto? Bakit biglang may gusto na franchise yung True Blends? When we offered, I think, the Cheese Cloud series, the Cheese Cloud series kasi hindi lang siya for coffee or with the milk tea base. We did like yung may mga other bases siya. Very, parang ba? We have to be creative kasi. Like for example, may Milo siya on top or may Kit Kat na siya on top, yung mga ganun. So Okay. we added more ingredients talaga and played around with them. Yun. Okay. Ngayon, in terms of getting your customers, your market, kasi nakita ko very active din yung inyong social media ng True Blends. Tapos maganda yung yung presentation ng product. So, gaano ka-importante yung social media marketing sa business? To be honest, hindi ako techie. Nung nauso yung Facebook, yung mga estudyante pa yung nagturo sa akin, ate, mag-open ka Facebook. So when I nag-register ako and all, hindi ko siya na-open kasi hindi talaga ako ma-social media. Tapos I don't even post myself, yung mag-selfie and all. Hindi ko talaga siya Pero yung mga bata pa yung nagturo sa akin to do those. Tinuruan nila ako paano mag-picture, paano mag-post, yung mga ganon. So, siguro, I think there was a time na sabi ko, I needed somebody na who will do all those social media postings and all. Kasi, di ba, right now, lalo na ngayon, di ba, attorney, especially nung pandemic, kailangan lahat, available tayo online. So, doon ko lang siya natutunan talaga na, I have to do it on my own para at least alam ko kung paano. Okay. Yun. So, maganda yung story ng True Blends. And kasunod nun, pag-usapan natin yung binabanggit mo about the Chops to Go. So, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Idol sa Negosyo. Yung mga challenges ng ating community na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. No? Una, napakababa nung kaalaman ng ating mga kababayan pagdating sa usaping ito. Kaya magugulat ka kapag binabanggit natin yung mga datos na sa Pilipinas na lang, pumapalo na tayo ng nasa 34 to 40 na kada araw na nasasawi sa ating mga kakalsadahan. Sa kabuuan, tao ng bilang, pumapalo na rin tayo ng halos 14,000 no, or 14,000 at most, at hundreds of thousands yung mga naitatala natin mga injuries, both yung masasabi natin serious physical injuries at ang isang nakakalungkot din dito, people, sa sektor ng kabataan, ultimo ang Philippine Statistics Authority nagpalabas ng kanilang data na in 2022, pumalo ng 1,720 yung batang namatay sa ating kakalsadahan. Edad mula 1 hanggang 15, 19. So,
sa makatuwid, sa Pilipinas, the leading cause of death among our youth ay hindi yung mga pangkaraniwang sakit, no? But ito yung walang hupay na pagpitil ng buhay sa ating mga kakalsadaan. Tumututol ang BTS Bayani Super Party List sa ibinabang Joint Memorandum Circular No. 2024-001 kung saan nakasaad na papatawan ng penalty mula 1,000 hanggang 5,000 pesos ang mga motorista na papasok sa toll road ng walang valid RFID o ETC device. Bagamat inuurong na ang implementasyon nito sa Oktubre, naniniwala ang grupo na nararapat na ayusin muna ang problema sa RFID system, kabilang ang pag-improve ng accessibility ng RFID loading, balance viewing at pagpapabilis ng RFID reading upang maiwasan ang mahabang pila sa toll gates. Matatanda ang isa sa mga pangunahing pangako ng Toll Regulatory Board o TRB ay ang pagpapatupad ng interoperability ng EasyTrip at AutoSweep services na inaasahang magsisimula noong Hulyo. Layunin ng programang ito na gawing mas maginhawa ang paglalakbay sa mga toll road sa pamamagitan ng pagpapadali sa paggamit ng RFID sa iba't ibang sistema. Subalit tila may pagkukulang pa rin sa implementasyon nito dahilan upang patuloy na maranasan ng mga motorista ang mga problema sa RFID system. Ayon kay Atty. Alex Abaton, tagapangulo ng BTS Bayanon Chuper, sila ay naniniwala na dapat magkaroon pa rin ng opsyon para sa cash lane ng mga motorista na hindi regular na dumadaan o gumagamit ng expressway. Hindi anya makatwiran na ipataw ang multa ng mga motorista kung ang mismong RFID system ay may mga kakulangan na nagiging sanhi ng hindi maayos na pagdaloy ng trapiko. Tayo po ay nagbabalik sa Idol sa Negosyo, ang programang naghahatid ng inspirasyon sa mga gustong maging negosyante at nagbibigay halaga sa anumang profesyon, bokasyon at trabaho at tumutulong na magbigay ng development sa micro, small and medium enterprises. Kasama natin si Joyce Koyu. So Joyce, no, live tayo sa Facebook and YouTube sa Vantage Point Media. And of course, sa ating Facebook page, meron din tayo sa Idol sa Negosyo. Babasahin ko yung mga messages dito, may mga bumabati sa atin. So una si Miss Angel Atienza. Sabi niya, go attorney. Thank you, Miss Angel, for this opportunity. Nanonood sa atin si Mr. Ador Sarmiento. Meron din from Cavite, si Egay Lopez Luciano. Ang kasamahan natin si Mark Rola. Oh. Sabi niya, grabe Achi Joyce Koyu, congratulations. Congratulations Press Mateo. Yan. And si Miss Josie Kosi, bumabati rin siya ng congratulations, Atty. Arnel, on your pilot episode. Maraming salamat. Si Josie, invite din natin siya in the future. Inspiring business journey, Miss Joyce Koyu. And Christine Jan, ng Red Meat Shawarma. Congratulations. And there's also someone from US. Shout out, Rolly Andres, watching from New York, USA. Nakarating na tayo ng New York. So, maraming salamat sa ating mga manonood. Kung meron po kayong mga katanungan sa ating pong guest na si Miss Joyce, maaari nyo lang pong i-type sa ating chat box dito sa Idol sa Negosyo. At syempre, kung gusto nyo humugot ng anumang tips galing kay Joyce, ilagay nyo lang po dyan at babasahin namin ang inyong katanungan. So, kanina bago mag-commercial, binanggit natin yung chicken, no? So, naging partner siya nung True Blends. Ngayon itong chicken na to parang separate product na siya, right? So ano ngayon yung naging pangalan ng negosyo mo out of this chicken? Okay. Nung nakita ko lumalaki yung orders, attorney, ng chicken na ito, sabi ko, kasi ginawa namin siyang chop, di ba? So sabi ko, pwedeng chops to go. Yun, kasi on the go talaga yung peg niya. Yun yung pinipeg ko talaga before kasi it's easier. Ayan, no? Ito yung True Blends na Yes. yung inyong ano ba to, opisina? Yan yung first store namin. First store sa school. Sa school, Ayan, yes. no? So, pwede mo i-plug siguro. Pwede po pumasok dun sa school para bumili ng True Blends. I'm not sure. Although, syempre, nasa labas naman yung iba. Pero no? meron kami sa labas, Katipunan. Sa Sige. One Katipunan Ano yung pwede Residences. nilang puntahan? Yun, pwede silang doon sa tapat ng Ateneo. There's, sinabi ko na yung school, but there's One Katipunan Residences. There's a branch there. Ng True Yes. Blends. Okay. Yung, Sige. meron din tayo sa Cubao, yun yung near dito sa Quezon City. Okay. Yan. So yung chicken na yun, nag-start siya na pinartner mo sa True Blends. Yes. At chinap-chop mo. sabi Chinap mo ko lang kanina. muna yung manok and then sabi ko, kasi maganda to, may partner na milk tea on the side. So, since medyo maalat yung chicken, di ba, may mga seasoning siya. So, sabi ko, Yes. nakakauhaw siya. So, kailangan natin ng partner. So, Actually ako pag
kumakain or umiinom ako ng coffee and anything matamis after nung kumakain ako maalat. Oo, yun. So, tama partner. So sabi ko, may maalat, o dapat may something sweet naman. So Yes. doon namin pinasok yung mga winter melon milk tea from True Blends naman na brand. So yun, so Okay. it's easy lang for us to expand kasi yun yung peg namin na dapat yung next brand natin mas easy mag-franchise or mag-branch out. Kasi para yung training mas mabilis, di So, ba? ang pangalanan nito ay Chops to go. Chops to Go. Yes. So, anong taon pinanganak ang Chops to Go? We launched it noong 2017 sa World Trade Center sa Association of Filipino Franchisers na Business and Franchise Expo. I see. Pero, bago siya naging separate na brand, matagal na siya sa True Blends. Yes. 2017, siguro mga 5 years. 5 years na years. namin siya binibenta. Kaya sabi ko, pwede siya mag-stand alone. Doon ko na-decide na, sige, let's make another brand. Yun. So, doon ba, nung nagsimula ka sa Chops to Go, parang same challenges ba to? Ano ba, nagsimula ka rin ba sa paghanap ng space o No, hindi na? this is, may business plan na siya, may business na Okay. siya. Ang kailangan ko naman, location. So, doon Okay. yung talagang, yun yung pinakasimula siguro na mas real na pangyayari sa buhay na, Yes. after the brand, you need to have your location. So, yun yung naging challenge naman. So, anong learnings mo doon sa True Blends nung nasimulan mo na yung Chops to Go? Doon ko na natutunan, kailangan may market study tayo before we get the space. Kasi may time na, tingin mo, ang daming tumadaan dito sa pwesto na to. Pero, once you open that store, di ba, minsan, shucks, wala palang benta, tao. wala palang tao. Oo. So, may mga ganun. So, buti na lang, parang may isang friend ako na lumapit. Sabi niya, mag-open ako ng Chops to Go. So, I partnered with him. So, we opened naman yung sa mga SM branches. So, from there, yun yung parang naging, front natin. May mga SM branches na. So, it's easier na rin to franchise out. So, right now, we have Chops to Go in Nueva Ecija. Yun yung mas malalayo nating branches. Pati hanggang Zamboanga, we have Zamboanga So, yung True branch. Blends meron ng 15. Yes. Ang Chops to Go, I think Chops to Go nasa 12 branches right Okay, now. 12 Yun. branches. Ang dami na. Ang pinakamalayo natin yung nasa Zamboanga. Congratulations. Thank you. Ngayon, paano ka nagde-decide ngayon na mag-open ako ng bagong branch? Kasi syempre, di ba, from 1, naging 2, after 2, may nagtarong na for franchising doon sa True Blends, no? Paano mo siya napadami na ganyan karami? Lahat ba yun company-owned or? Mas marami yung franchise kasi Okay. what we're doing is, sige, let's franchise it, we sell the franchise system, and then para at the same time, nababantayan namin, I see. and yung supplies, kasi we have to Okay. to provide everything for the franchisees. Yun yung Okay. purpose talaga ng franchising, di ba? Para yung franchisees na, ito na lahat from the franchisor, and then sila, what they'll do is, just operate the store. Kasi lahat may supplies na sila, hindi nila poproblemahin yung supplies, kasi kami na bahala doon. So, anong unang pina-franchise mo? True Blends? Yes, or True Blends. We started franchising 2012. 2012. Okay. Tapos So, pero attorney, nag-stop kami ng franchising ng I think for ilang years nung when my dad need to have kidney transplant. Kasi sabi ko I see. na-stress ako, ano bang unahin ko? Oo. Family ba or the business Oo. to expand. So there was a time na we stopped talaga. Yun. Definitely, syempre, family muna tayo. Yes. Diba? Kasi, oo. pag may sakit na nararamdaman sa pamilya, nahirap pag-focus. Ang hirap, yes. Diba? Kasi very hands-on din ako, attorney. Yes, to be, yes. So, ano. very hands-on. No? Very. Pero syempre, nabanggit mo kanina, sa business kasama mo yung husband mo. Yes. Diba? Nung una hindi. Okay. Pero nung mga anak na, sabi niya, kaya na ba natin to? I'll resign na from, he worked at China Embassy eh. Sabi niya, Ah. kaya na ba? So when I said, I think kaya naman natin. So, dun sa first, So, hindi pa siya kasama. Nung first store, hindi pa. Okay. Ako lang talaga yun. Ako talaga yung driver Okay. lahat. Taga-baba ng gamit. yung ganun. Kailan siya pumasok? Pumasok siya 2010 ata, if I'm not mistaken. 2010. Mga 1 year after I opened Okay. the So, store. kamusta naman nung pagpasok niya? Nung una, okay. Pero to be honest, syempre may mga challenges yan. Especially, Yes, yes. diba, nakasama mo siya everyday hanggang bahay. Minsan Oo. pinag-uusapan yung business. Minsan bahay namin, bodega na yung mga ganon. There were challenges, pero ito yung natutunan ko kay mother-in-law. Sabi ni mother-in-law sa akin na, get another branch or open another branch, siya yung mag-operate nun. Kasi may instances kami na, for example, we have to decide on some things, tapos yung mga employees namin hindi alam sino yung susundin. Si Oo. Ma'am Joyce ba o si Sir Michael ba yung susundin? So parang, from there, sabi ko, sige, sinunod ko yung sabi ni mother-in-law, you open another branch, siya mag-asikaso nun. And then, when we had to combine everything na tipong we have to create our corporation, yung mga ganyan na
nag-divide na kami ng work. So, sa documents, purchasing, finances siya bahala. Pero ako yung operations. Okay. Yun. Share ko yung attorney kasi may time na bakit ko naisip na ganun yung division namin. Baka may mapulot din yung other, audience natin. Kasi may time na nung nakita ko willing siya to sell, to help nung nagbebenta, 'di ba, sa counter. May time na nung tumulong siya, yung mga students or yung mga customers umatras. So sabi ko, okay, baka hindi talaga siya for that kasi mas seryoso yung Okay. itsura niya, siguro ganun, 'di ba? So that was a time Pero second. meron na siyang background sa business. O ito rin ang first Meron niya. silang trucking business before, Okay. pero not yung parang yung may store type, ganyan. Yung mostly customers lang, di ba? Through phone, ganyan. Pero hindi yung talagang may customers na retail, hindi Okay. ganon. Kaya sabi ko, ito yung division siguro natin. So, tama naman ako, attorney. Pang Okay. paperwork siya kasi hindi mo ako pwede bigyan ng papers. Yun. So ngayon, smooth na. Yes, mas smooth na. So, ano yung mabibigay nating advice dun sa mga mag-asawa na magkasama sa business? Nako, you have to know your strengths and weaknesses, and then from those weaknesses kasi you can support one another. 'Di ba? Kung ano yung strength nung isa, yun yung gawin mo. Like on our end, 'di ba? Sabi ko nga, feeling ko pang marketing ako, pang operations ako, sige doon ako na side. And then siya naman, feeling ko yung part niya is yung sa mga documents, talagang very OC siya, yung gano'n. Complete yung mga documents namin, yung mga BIR that we have to pay, everything. Yun yung mga... So in terms of compliance, talaga Siya yun. Siya yun. Oo, Lahat so- ng tulong sa, pati usaping legal. Yeah, pag tinanong ako ng mga franchisees about documents, okay siya, hindi ko usapin yun. Okay. Pero if the franchisee would ask me about how to start the business, how to open the franchise store, sige, ako yung kausapin mo. Pero pag sa mga ganon siya na, kasi hindi ko talaga siya masasagot. So itong franchising na to, di ba, 2009, 2012 nag-start, no? Tama? Yes. 2012. So, paano mo ginawa na nagpa-franchise ka na? Nagpa-franchise. Alam ko kasi meron dyan yung iba nag-attend sila ng seminar. So, dumaan ka rin ba sa ganung process? Ito yung kinukwento ko kanina, attorney, na I had to look for friends or leads kung paano ako mapupunta sa franchising kasi wala nga akong alam in the franchise world. So, I contacted si Jeline Chung. Yun, nagpatulong ako sa kanya paano to. Tapos pinasok niya ako sa Association ng Filipino Franchisers. Siya nasa franchising na Yes, siya. nasa franchising sila. Sabi niya, pasok ka dito, you'll learn a lot from the association kasi it's about franchising. So, yun. So, from there, I got muna si Sir RK, Rudolph Kotick, to be our consultant. And then, along the way, we got Sir Boots Bartolome. Yeah. To, Kasama ayun. rin natin sa PCCI. Yes, sa PCCI. Yun, so from there, ang dami ko natutunan sa kanila how to yung mga documents, di ba? Yung mga manuals natin, kailangan complete yun from the HR to operations, everything. So natutunan ko lahat yun like in 6 months, may manual na kami, ready na kami to franchise. I see. Yeah. So, ano pa? Mas mahirap ba yun? Mas mahirap franchising. siya, attorney, lalo na kung mas marami kang kausap, 'di ba? Pagka Okay. stores natin, physically, yung mga own stores natin, company owned, kausap natin managers natin. Managers natin, hawak niya yung mga employees natin, yan, yung team natin. Pero pag may franchisee na, 'di ba, sometimes kailangan si franchisee mo na yung kausapin natin bago mo maano yung mga so yun, we also have to take care of them. So ganun, mas mahirap siya kasi makikisama ka sa lahat. Siyempre parang, kumbaga, client mo siya and at the same time partner mo. Yes. Diba? We treat them as partners Yes, talaga, oo. not just as yung client, ganun. Okay. Kasi para mas maganda yung relationship. And what I always tell our franchisee, maski we don't we don't have royalty fees. So I could just be honest kasi we don't get naman percentage from your sales. We just have our service fee every month. Pero at least you're honest sa sales mo kasi iba, 'di ba? They would hide the numbers from you. Pero kasi from that matutulungan namin kayo pag nagka-problem. So, Yun. paano mo masasabi na yung isang negosyo ready na for franchise? Yun yung kailangan natin right now. Hindi basta-basta lahat ng negosyo franchisable. Kasi first, dapat yung business is steady na siya, may system na siya, and kumikita siya. Dapat, yun nga, for people looking for franchises there, you have to check muna the company, i-background check nyo siya, check the brand, di ba? Make sure muna, of course, before you franchise, you like the product. Yung tipo hindi ka makakatulog kasi gusto mo talaga yung product na yun, gusto mo siyang ibenta. Hindi yung bumili ka na, or gusto mo mag-franchise ng True Blends, pero you buy the coffee from others. Dapat hindi ganun. Dapat you love the product bago mo siya i-franchise. And then, pag-aralan niyo yung numbers, you really have to check ano yung profit margin niya. Kasi yung iba sabihin niya, yeah, it's cheap. The franchise is like
20,000. Pero ano yung profit margin? Kailangan nyo po siyang pag-aralan. Hindi basta-basta lang nag-franchise, nakabenta ako, pero bakit ito lang yung natira? So you really have to study the numbers. Yes. And aside from the documents, of Oo. course. Saka, syempre yung negosyo, hindi natin masasabi na laging pataas eh. Yes. Meron times na talagang bumpy, di ba? Yes. May mga challenges It's tayo part dyan. of the... ano. And I'm sure, dinaanan natin lahat yung pandemic. Yes. No? So ano bang storya? Kamusta yung True Blends at yung Chops to Go during pandemic? Nako, yun pa. We have to close some of the branches kasi nga pandemic siya. Because some of the, what you call this, the lessors, they don't understand what pandemic is. Diba? Pandemic nga siya. So, pero yung rent natin tuloy-tuloy. When we talk to Secretary Ramon Lopez, nga yung sinasabi niya sa amin before na kasi we cannot mandate yung mga lessors, yung ganyan. We understand. Pero, yun, kaya wala tayong choice. Some stores really have to close. Pero, we have to be resilient. So, what we did, So when you say some stores, like yung mga nasa schools, we have to close them. kasi walang Yes. customer. We diba? even have a dorm. We rented the whole Oo. building in front of a school, of a university. We have na least yun for like ilang years, diba? We have to let it go. Ganun kasakit, yung tipong the whole building yung nirent namin, may dorm and then may tube land sa baba. We had to let it go talaga kasi nga pandemic. So yun. Then what we did, we tried to sell online. Yun yung attorney, just to share, we had to open siguro mga 10 branches of Chops to Go that year, nung pandemic na yun. Tapos na-stop because of the lockdown and all. Tapos may naka-ready kaming 200 kilos of chicken na marinated. Sabi ko, siya ako nagagawin ko sa chicken. Tapos yung mga milk tea ingredients namin, ang dami, na-import na yun. And also, paano namin siya i-dispose? What we did, sabi ko, gawa tayo ng milk tea kit. Nandun yung ingredients kung paano magluto. Di ba? Nauso yung mga magluto sa bahay, Delivery, yeah. So what we did, we made the kit, milk tea kit, paano gumawa ng milk tea, paano magluto ng sago, nakalagay yun. So parang step by step, then yung customer siya na bahala. Yes, so Okay. we ordered the boxes, nilagay namin in bottles, paano magtimpla, and also yun yung ginawa namin for True Blends. And then, yung iba napansin ko, minsan tamad magluto, magganyan. Gusto nila ready to drink. So what we did naman, nilagay namin yung mga milk teas in bottles, in liters, and in gallons. So pioneer tayo dun sa pagbenta ng mga galon-galon na milk tea para kung may 1.5 liter ng Coke, tayo may 1 gallon of milk tea for everybody to enjoy at home. So ang kailangan lang nila baso and ice, then just pour the milk tea. Yeah. So yun. And then One time nung parang nasa Vietnam kami, we attended a trade mission. Yan, meron doon na ganyan na parang instant milk tea. wow. Yeah. Pero yung aming attorney from scratch kasi Yeah, from yeah. tea leaves. Oo. Yun yung ginawa. Kasi masasayang kasi yung mga stocks namin. Kaya parang instead na kilo-kilo namin siya, nirepack talaga namin siya like 500 grams or paano siya timplahin. Ganon. And then, yung mga chicken chops naman namin na Yes. marinated na per kilo, what we did, binenta namin siya, pinost namin siya online. And then sabi ko, we have extra like 200 kilos na stocks ganyan. Tapos we'll teach you how to fry or to cook the chicken chops. So from there, by God's grace, naubos ko siya. Kasi si husband nagagalit na siya. Dami natin Sino chicken. tumutulong sa'yo that time? Kasi syempre sa bahay nyo ginagawa yan, no? Yeah, since naka-ready na yung chicken chops namin, marinated na siya, frozen na kasi siya. So, may mga employee, di ba, since si daddy, kasi ano siya that time, immunocompromised. So, hindi ako basta-basta pwede makapasok everybody at home. Bawal labas-pasok. So, sabi ko, yung ibang staff namin, pinatulog ko na siya sa bahay namin para lang at least nandoon ako, nakikita ko si daddy. At the same time, we do the business. Yeah. So, nandoon sila sa amin natutulog. Tapos, we create doon sa sala, ginawa kong office. How about Ginawa your kong people? warehouse. Okay, syempre, marami na kayong tao no? May- During pandemic. yes. So, what happened to them? Nako, yung iba wala ko. Kasi eksakto rin yung iba, they resigned. So yun, they found their own ano na. Pero yung ibang mga naiwan nga, yun, nasa bahay sila para lang may work sila. Yun, Okay. tapos yung benta nga kami through yung mga liters, gallons, pinauso namin. Yung iba nag-create ng mga Viber group chats, nagpo-post, ganyan, para lang may benta. Kasi from there, para at least, di ba, Yes, everybody, happy naman. And speaking of these people, no, yung mga kasama sa during pandemic, hanggang ngayon kasama mo pa rin sila. Half of them kasama pa namin, Oo. pero others naman kasi
nakakalungkot sabihin, pero yung iba kasi after the pandemic nag-abroad na, nag-migrate na. I see, Yung I iba see. nasa Dubai, yung iba nasa Australia, yung iba nasa Japan na. Minsan iniisip ko, ang sad lang kasi ang tagal nila sa amin, like 10 years na sa amin, tapos biglang nawala, 'di ba? Oo. Pero ang iniisip ko na lang kasi it's for their future naman kasi Yes, they yes. wanted to create or they Oo. want to start their own family rin. So it's okay. At least So, in terms of managing people, so kasi syempre, pag nagnegosyo ka, may times talaga na mag-expand ka, mag-hire ka na ng tao. So, how important it is to choose the right people and how do you determine kung ito na ba yung mga tamang tao sa negosyo ko? ang dami kong lesson learned din for Oo. the HR part na yan, attorney. Hi to Sir Eric kasi siya yung naging Eric person na, Kaeg. yes. Siya yung Hi, naging, Eric. siya yung parang tanungan ko paano pag may problema ako with Oo. HR kasi we get mga employees or team namin through referrals. Mhm. Tapos from those referrals kasi ano, 'di ba some are not okay, 'di ba yung ganyan. Pero ayokong magpaalis kasi yung tao. Parang hindi ko kaya magpaalis na parang ay mawawala na siya ng work, nakaka-guilty. Pero doon ko natutunan kay Sir Eric na you have to follow the HR guidelines. Yun. So may manual na kami, nagkaroon kami ng manuals noon na pag hindi siya sumunod, absent siya ng ganitong times na walang abiso and all, 'di ba? May memo 'yan. Yung mga Oo. ganun, attorney. From Oo. there ko rin natutunan yung mga ganun. Pero other than your husband, meron ka bang kasama na family member sa business? No, just my husband. Okay, Pero kasi I when my sister started parang ano ba, helping me to take care of daddy. Sabi ko sige, pwede kang tumulong sa True Blends doon, then I'll give you allowances yung ganyan. Pero for a short time lang naman yun. Pero right now she's with Alliance. Oh, I Ayun. see. You know, nabanggit mo kanina yung mga HR manual, that's very important. Kasi minsan, pag marami ng tao kasama natin, including relatives, you have to professionalize the Yes. business. Kasi wala tayo sa bahay. Correct. Diba? So, we're doing business. And kung merong kailangan na i-improve dun sa behavior ng tao, the manual will help you. Yes. Diba? It's a very big help talaga. Oo, ayan. And in terms of your people, challenges yun yung talagang minsan umaalis sila, no? Maliban doon, may pag-alis ng tao, nagkaroon ng pandemic, ano pa yung mga challenges na kinaharap mo bilang negosyante? Yung sa HR lang talaga yung pinaka for me na mahirap. Siguro kasi nga hindi ko kaya magpaalis ng tao and all. Pero yun yung natutunan ko kala Sir Eric na you have to follow the manual. Kung ano yung nandun na nilabag and all, just follow. And then same with the operations. Na sino yung hindi maka-follow ng gano'n, di ba? Yun. Pero in terms of money, capitalization, wala ka dyan naging problema? Minsan masakit. Kasi nga, di ba, we started na ginamit ko yung angpaw na hindi alam ni husband before. Tapos, nung Okay. ginamit ko na, tsaka lang niya nalaman. Pero ito, binabalik ko na, may kita na, di ba, parang ganyan. Siyempre, may times na mauubos yung funds natin, di ba? Na kasi we have to invest on some things, yung ganyan. So far naman, 'di ba? Actually, I just want to share this also kasi yung swerte ng mga bagong negosyante ngayon, we have the support from the local government Yes, like may QC, access LGU. sila. May mga access na like DTI, LGU, 'di ba? Quezon City LGU, DOST, may mga nagtuturo paano magnegosyo and others may financial help din. Na dati wala, attorney, before, 'di ba? Nung time ko siguro or hindi ko lang siya alam yung mga DOST na support na gano'n, like project setup. I have to borrow money. Pero ako, instead sa baka ko humiram, kasi wala naman akong collaterals pa that time. So sabi ko, hiram muna ako kay dad. Hiram mo, dad, ipiram muna ng kunyari, 100,000. Tapos babalik ko sa'yo ng 120 in 1 month, yung gano'n. Nababalik mo naman. Nababalik ka naman with the interest, yung gano'n. Or pag hindi ko man siya nabalik, pwedeng tawad mo na like another month, yung gano'n. Okay, I see. So, minsan di may iwasan talagang hahanap ka Yes, ng kasi, source, And yes. abono, alam ko na film na naranasan mo na rin yun, na Yes. mag-abono ka for your business. Sobra, attorney. No? Especially pandemic, di ba? Oo, kasi syempre sila, yung workers natin, expect sila na Yes. may salary sila, di ba? And tayo yung employer, kailangan papasweldo natin sila. Oo. Maski walang benta, we have to pay them their salaries, Yes, di ba? yes. So ano bang what's next for True Blends and Chops to Go?
Actually, because of pandemic, just to share, attorney, aside dun sa mga milk teas namin and in liters and in bottles, we were able to to expand the chips kasi ba chicken chop siya with the chips. Yung chips namin na instead na dati trinay lang namin siya in silver pouches. Binibenta lang namin siya ng naka-ziplock, tapos Okay. silver pouch nga siya. Tapos in 1 week lang yung shelf life niya. Pati yung naka-tubs, yung balde, yung ganon. Nagulat lang ako, nag-click siya. Like with the flavors of the ones we have for the chicken. Nag-click siya, sabi ko, pwede tong ilapit or i-expand. So from there, yun, I asked help from DOST through Quezon City LGU because of PCCI Quezon City nga. So I asked paano to pahabaan ng shelf life and others. So tinuruan nila ako kung paano. So from there, I got help nga, especially with the machines. Yes, These are yes. the machines that you need, yung mga ganon. So from the So paano mo ginawa yun? Paano mo ginawa na lumapit ka sa DOST? Like, you get an advice from someone na sinabi? Naalala mo, attorney, parang meron tayong seminar sa PCCI ata noon. Tapos parang may mga contact persons, ganyan. So, Yes. I forgot na siniuna ko in-approach. Then, she referred me to, call this number sa DOST, yung ganon. So, nirefer naman ako sa DOST. And they were very, accommodating. So, I ano see. yung kailangan mo, nilista nila and all. Tapos, we had a meeting, anong Yes, kailangan yes. ko daw, etc. Kasi yung iba talaga natatakot. Natatakot din sila na pumunta sa mga ahensya, sa DOST, DTI. Pero hindi nila alam na in terms of doing your business, yung mga agencies na to, DOST, DTI, including the local government, malaki na itutulong Very, very para helpful, gumaan din yung attorney. negosyo Yes, mo. oo. Dati, di ba, nung nag-start nga ako, hindi ko alam na may mga ganong agencies na pwede palang lapitan. Pero along the way, ito, because of pandemic nga, yun, natulungan tayo ng mga DOST and all. And very helpful kasi right now, yung chips natin, na 8 months shelf life na siya. Oh. Yun. And because Kailan of nagsimula tong chips PCCI, na to? Kailan ba? I think 2 years pa lang siya right now. 2 years, Oo. yes. So, because of PCCI QC, we were able to also get our FDA nung January 4 lang. Wow, Ayun. congratulations. Thank you. Ayun, because of Mayor Joy, 'di ba? She has this project in partnership with the FDA Yes, yes. na they want the food industry na lahat mag-FDA ganon. Ito napansin ko no, dun sa profile mo. Talagang part ng iyong pagbi-business is yung pag-join sa mga associations. Yes. Nabanggit mo yung PCCI, tapos may franchising association ka rin. So ano ba yung itutulong ng, syempre ng PCCI, itong mga organization na to sa isang businessman? These organizations kasi doesn't just help us to parang to be inspired, hindi lang ganun eh. We learn from the members, 'di ba? We were able to or parang learn from their best experiences. We were able also to share. Hindi lang naman tayo get lang ng get, syempre we also give back, 'di ba? Parang ganun. So doon natin natutunan yung mga best practices of different business industries kasi. So from PCCI Quezon City yan, nakuha ko yung mga DOST, yung mga we were Yes. able to what do you call this, innovate yung chips, yung products natin. Yes, Tapos yes. with PFA, Philippine Franchise Association naman, on how to grow your franchise business, yung mga ganon. And Yeah. also with International Council for Small Business Philippines. Kasi yung mga seminars, we will, mamimit natin talaga yung mga resource speakers, Yes, diba? yes. And hindi alam kasi ng lahat talaga na pwede silang lapitan. Paano, we can inquire yung ganun. Even DTI also has this usapang export na I was able to attend din last week. So ko, ang galing, may mga ganitong may mga ganyang events. Kasi yung Yan. iba kasi natatakot eh. Para silang na-intimidate sa mga ganitong organization, di ba? So especially yung mga micro-entrepreneurs, yung mga nagsisimula pa lang. Takot sila, parang natatakot sila sumali. Meron ba dapat katakutan? Dati kasi attorney, ganun din yung na-feel ko na parang, ang hirap naman lapitan si ganitong owner, di ba? Kaya si Peanut World, oh my God, siya pala. Parang starstruck ka talaga kay Si Miss Josie. Josie. Oo. Tapos sila Sir Richie, di ba? Oh my God, siya pala yung Fior Gelato. Yung kinakainan ko lang siya before, pero nami-meet ko na siya in person. Di ba? Right yeah. now, sila Ma'am Mary Grace, yung mga ganyan, di ba? Yes, So, yes. sila Ma'am Tess of Latza Pizza. Dati nakaka-starstruck. Sabi ko, shucks, ang hirap ata nilang kausapin. Like you, attorney, yung first time kita na-meet, shucks, paano ko ba ikaw i-approach, yung mga ganyan. Pero, along the way kasi 'di ba, we would be able to meet and then Yes, yes. mingle and share. So parang sabi, very approachable naman pala sila. Kasi syempre, lahat kayo, business owners kayo, you share almost the same challenges, di ba? Yes. So siguro, habang tumatagal ka lang sa business, nabibuild yung confidence mo. Tapos Yes. syempre yung iba, nagiging tingin, nakakatakot, no? Yes. Naka-intimidate. Pero syempre,
these people, they're very welcoming eh. So when you ask them questions. Yeah, they would answer naman, lalo na yung mga HR problems, di ba? Yung mga Yes, products, oo. ano natin. Yeah. Oo. So sa ating mga MSMEs, malaki po yung naitutulong ng pagsali sa mga business organizations like PCCI, yung binanggit ni Joyce na ICSB, ICSB and Philippines. PFA. PFA. Kasi dyan talaga ma-expose kayo sa learnings. Like for us, no, sa PCCI QC, meron tayong monthly GMM. Yes. Tapos may partnership pa tayo with DTI na lagi, halos araw-araw Yes. meron tayong mga trainings. At libre siya. Yes. Libre. Libre yung mga trainings na to. Accessible for all. Correct. Tapos syempre, you get to meet yung mga business owners. Yes. Di ba si Joyce, like you, no? Minsan meron tayong yung MSME Convergence. Yes. And nandun ka, nagbigay ka ng talk. You shared your story, no? So, ngayon nakikita ko na talagang parang you want to help other business owners to grow as well, Yes. no? And maliban dito, parang nabasa ko rin sa profile mo na business organization, meron ka rin mga CSR. Mga Yes. CSR work ka rin eh. Parang nakita ko you're in uniform. Okay. Before, kasi nag-start in attorney 2017 when I became, 2017 when I became the president of Association of Filipino Franchisers Inc. So, kailangan ng CSR. Sabi ko, Yes. eksakto, nagba-bloodletting ako. Kasi, kaya nabuo yung bloodletting naman sa aking isipan. Not just because medtech ako by profession, it's because I needed blood for my dad for 1 whole year. Tapos, may experience ako na hindi ako binibigyan ng blood. Or sasabihan ako ng hospital ng 11 o'clock ng gabi na, you have to, give us blood for your dad. Parang, what? Kaya nga ako nasa hospital daw, yung ganon. Sige, itong storya na yan, pag-usapan natin ulit mamaya sa pagbalik ng Idol sa Negosyo. Pinoy Pride. Yan ang lagi natin sinisigaw at pinupost sa ating mga social account kapag may Pilipinong trending sa international scene. Sa basketball, meron tayo kay Soto. Boxing, Manny Pacquiao. Renz Abando naman sa Korean basketball. Pagdating naman sa musika, nandiyan si Bruno Mars. At marami pa pong iba. Sa showbiz, nandiyan si Batista. At marami pa tayong Pilipinong mapapanood sa mga pelikula at sinasabi natin, Pilipino ang mga yun. Kaso, kapag sablay naman, kapwa Pilipino rin ang nagbabas sa kapwa Pilipino. Yung kaso na lang ni Jokoy, comedian. Yeah, fewer camera shots of Taylor Swift. I swear. Halos hindi tinantanan ng mga kapwa Pilipino. Nakakalungkot. Ito, ewan ko na lang kung masasambit ng mga Pilipino ang Pinoy Pride. Number 1, nagtatrending ang Pilipinas pagdating sa usapin ng trapiko. Ayan, numero 1 ang Metro Manila sa tindi ng traffic. Ano, palakpakan? Tayo dyan. Ayon sa 2023 TomTom Traffic Index na nag-analyze sa 387 metro area sa buong mundo, kakailanganin daw ng mahigit 25 minuto at 30 segundo ng isang motorista sa kada biyahe sa layong 10 kilometro sa Metro Manila. Ibig sabihin, kung susumahin ang kabuuan sa oras na naipit sa traffic, ang isang motorista sa Metro Manila kada taon ay aabot sa 4 na araw at 21 minuto. Kung gagamitin mo ang oras na yan sa panonood pa lang ng Netflix, halos mahigit 60 pelikula na ang natapos mo. Kasama ang Metro Manila sa top 5 na may pinakamatinding traffic. Una sa may Peru, sa India, sa Sapporo, Japan, at ang Bogota, Colombia na kung saan nagtala bilang numero 1 noong nakaraang 2022. Pinoy Pride o di matanggap ng iyong pride? Ano man ang nararamdaman mo, hindi natin maikakaila na may problema talaga sa traffic ang ating bansa. At habang naghanap ng tamang solusyon ng ating gobyerno, kailangan nating tumulong bilang isang responsableng motorista sa pamagitan ng pagsunod sa ating mga batas trapiko. Simulan mo sa iyong sarili
bilang isang disiplinado motorista na sumunod sa batas trapiko. Samahan niyo kami para sa isang ligtas na komunidad at simulan natin sa ating mga kalsada. Ako po si Atty. Alex Abaton mula sa BTS Bayani Super. Masdan mo, yan sa lawak ng daan, ilang pangarap ang... Ito po yung kauna-unahang pulong natin sa mga ganitong klaseng organisasyon. Serbisyo, kalidad na serbisyo na ibababa natin sa community. At ito na naman po tayo, nagbabalik sa Idol sa Negosyo. Kasama natin si Joyce Coyu, ang President and CEO ng True Blends Tea and Coffee at Chops to Go. So kanina pinag-uusapan natin yung nagkaroon ka ng problema sa paghahanap ng dugo. Yes. No, so how is it related dun sa pinag-uusapan natin na ginagawa mo ngayon sa CSR work mo? Okay. Kasi attorney, nung nangangailangan ako ng blood, every 2 weeks ko siya kailangan. Tapos, may time na hindi na ako binibigyan ng hospital ng blood. Kailangan ko na magdala ng donors. Ang hirap maghatak ng donors kasi lahat ng staff namin, pinakuhaan ko na ng dugo. Alam mo yon. Tapos, nakita ko yung friend ko sa Facebook, si Kirk Ong, na sabi niya, nakikita ko sa Facebook na nag-thank you siya, may mga partner siya, tapos may mga blood siyang hawak. Sabi ko, so I messaged him. So sabi ko, can I ask for help for blood? Yung ganyan. Paano ako makakuha? Saan makakabili? Maski medtech ako, wala akong makuhaan na even through my contacts, wala. Ganun kahirap maghanap ng dugo. Tapos nung minessage ko, sabi niya, halika, punta tayo sa ganitong hospital, magpipick up tayo. So sabi ko, sige, thank you . Tapos nagulat ako na walang bayad. Sabi ko, sa panahon ngayon, di ba parang wala nang walang bayad? So sabi ko, sige, pag gumaling si daddy, I'll give back. Yun. So, nung naging presidente nga ako ng Association of Filipino Franchisers Inc., yung sinabing we have to create an CSR, dun ko naisip, sige, bloodletting tayo. Kasi maski nag-bloodletting tayo, mas marami tayong matutulungan in the future eh. Mag-iipon lang naman tayo ng dugo. Tapos kung sino yung mga ilangan, we'll give those blood for free. Yun yung naging advocacy na hindi ko mahinto, na alam yung attorney na gusto ko siyang i-stop, na pagod na ako kasi parang ako lahat, di ba, from organize ka hanggang pagkain, etc. lahat ikaw. Siyempre, ginagawa mo to kasabay ng pagnenegosyo mo. Oo, Di kasi ba? di ba ang hirap i-balance ng lahat. So, paano mo yun binabalance? Wala, siguro prioritization. Parang tapusin ko lang yung work, then I do this naman on the side, yung ganon. Tapos, kasi tuloy-tuloy yung humihingi ng dugo, na parang hindi mo matanggihan, na parang nakakaya, or nakaka-guilty na tanggihan sila. So sabi ko, sige, tuloy lang yung hingi ng dugo. Sige, so organize tayo. Yes, So yun. yes. Ano yung masasabi mo dun sa mga nagnenegosyo? Anong kagandahan na meron silang CSR? Nako, kasi hindi lang dahil marami tayong natutulungan. Di ba parang at least we are able to give back. Yes. Yun lang, to the community. Yun lang Yes. talaga yung Saka syempre, you have the means. Yes. Gamitin mo yun para tumulong sa iba. Yes. Maski wala Kasi- kang means, attorney, Yes, agree. find ways, di ba? Kung Tama. paano ka makakatulong. Mag-fundraising ka, Yes. kuha ka ng sponsors na pwede maging source to fund your community project. Believe me, Diba? maski mahirap siyang gawin, ang Yes. sarap ng pakiramdam. Oo. Syempre, parang mararamdaman mo rin, parang yung negosyo mas gumaganda. Ay, to be honest, Yes. ganun nga siya, attorney. Parang feeling mo minsan kulang, pero may flow. Alam mo yun, Nagsusurvive. Yes, Diba? nagsusurvive. Tapos parang may biglang blessings lang na darating. Ganon. Ayan. And yung mga ginagawa natin na ganyan na CSR, hindi siya pipili kung kailangan malaki ka na o maliit. Yes, na, walang pinipili. na negosyante. Kasi ako, bago ako naging negosyante, I'm doing my profession as a lawyer. So, gumagawa na akong community service through Rotary, Ay, wow. ganyan. Tapos, nung naging business owner ako, mas marami tayong natulungan. Di ba? Siyempre, yung kayamanan natin, saan ba natin yan dadalhin, di ba? Correct. Later on. Correct. So, sabi nila, what's good it is in the world na you have everything, pero nagsasuffer naman yung mga nasa Correct. paligid mo. Di ba? So, hindi lang siya basta nagne-negosyo. So, para maging idol sa negosyo, dapat tumulong ka rin. Yes. Di ba? Tumulong ka rin sa iyong kapwa. Ayan. So, ano ba yung mga advice na pwede nating ibigay sa ating mga aspiring entrepreneurs base sa pinagdaanan ni Chops to Go at ni
True Blends. Sa nagsisimula, pag tumatakbo na yung business, at kung gusto mo nang mag-branch out, mag-franchise. Siguro sa mga nagsisimula, find muna your passion. Kung ano yung gusto mong gawin, 'di ba? Kung gusto mong mag-spa and all, baka yun yung path mo to open that kind of business. Yun, yung passion mo, just follow it. Tapos, gawa ka ng business plan. Pag-aralan yung numbers, importante kasi yon. Hindi porke, ito yung passion mo, sige, parang pinapamigay mo na yung product, something like that. Kaya you have to do the numbers talaga. And then after that, So if the passion does not give you money, what will you do? no, kailangan mong ayos ng numbers muna, attorney. Pag-aralan yung numbers, kunyari, ano ba yung profit margin pag food, Yes, di ba? yes. Hindi porke, kasi kunyari, mahal yung cost mo. Pag-aralan mo, paano mo siya ilo-lower down yung cost. Kasi if feeling mo na ito, magkiklik talaga to, di ba? You can try naman the market, pero kailangan mo muna babaan yung cost nito para maging competitive yung product mo sa iba. Kasi yung iba, takot sila dyan eh. Like, yung doing the numbers. Di ba? Doing the costing, the pricing. Kaya importante umattend ng mga seminars, Yes, attorney, kasi oo. there's this mga prices and costing. Importante yun. Kasi kami, hindi ko rin napag-aralan yan before. Yes. So, through the years, mali pala yung maliit lang na profit margin, yung mga ganyan. Minsan, sinasabi natin sa mga tindahan, ang mahal naman ng benta niya, pero di natin naisip yung OPEX niya kasi malaki, nasa mall siya, etc. Yes, di ba? yes. Yun, so we really have to study the numbers. So una, find your passion and study the numbers. Yeah, oo. So, Yung hindi do your lang siya business basta plan. passion, Oo, di ba? oo, hindi pwedeng passion lang. Oo. Yun. Tapos, if you have the resources, use muna your resources. Hindi yung uutang muna tayo, di ba? Kasi pag uutang tayo, tapos paano pag hindi tumakbo, anong pambayad natin doon? So, what we did, we used our resources muna. Ako nga, ginamit ko yung angpao namin, di ba? Ginamit ko muna. kung Malaki ano yung- siguro yung hindi, account hindi na- naman. Tapos yung mga, kunyari, mga may ref ka or whatever, Oo. if you plan to create your own food business, di ba? Yung mga meron tayo, gamitin muna natin. Yun. Tapos from there, importante lang din kasi na yung integrity natin, alam mo yung attorney, pag kunyari, umutang man tayo, importante na, pag sinabi na ibabalik natin to on a certain date, we have to return that. Yes, yes. Yung ganon. Integrity, that's very important in Oo, business. in business, In business, ah. in profession, in all In walks of everything. your life. Di ba? Yes. You have to do the right thing. Oo, dapat yun nga yung core ng ating Yes, negosyo. yes. Yun. So how do you keep that? Nako, yun nga, we have to keep Ang our daming words tukso, di strong. ba? We have to Minsan. build relationships. Talaga, Yes. hindi mo kung anong sinabi ko sa'yo, di ba, kunyari, I'll meet you next week. I'll meet you next week. Yung mga ganun, yung deadlines natin, if we plan to deliver next week nga yung products natin, we have to deliver. Hindi pwedeng hindi kasi masisira tayo sa mga customers natin. And yun nga, nasa na tayo? Kapag tumatakbo na yung negosyo, Yun, we have to be resilient. Oo. Then, we have to be creative. We have to be innovative. Kasi Yes. yung products natin, like for example, milk tea lang siya. Di ba, paano siya tatagal ng 1 decade or 2 kung Yes. laging ganun lang siya? We have to saka ang tao innovate. nagsasawa. Yes. Diba? Minsan, siguro nung nag-start ka ng business, need siya. Yes. Pero later on, parang ayaw na nila. Yes. Kaya kailangan natin mag-innovate. Ano pa ba yung kailangan ng tao next time, 'di ba? O ano pa ba yung gugustuhin nila Oo. next time? So it's important to respond to the need. Yes. Diba? Kasi yung need hindi siya stagnant. Diba? Yes, It changes as well. So dapat pati yung processes mo, magbabago. Magbabago. Ayusin mo rin. Yes. No? Kaya importante to attend those seminars, to upgrade also. Yes. Okay. Yun. Tapos, yun nga, you have to be resilient. Kasi, kung hindi, nako, kailangan kasi, di ba, sa pagnenegosyo, kailangan mahaba pasensya Yes. natin. Oo. Nako, hindi pwede, bukas ayoko na to. Yung ganon. Kasi sayang yung investment natin and all. Yun. Yun lang, tapos focus lang. Kung yung plano mo, do it. Hindi pwedeng, ito, ang dami kong ang ganda ng plans ko, pero hindi mo naman siya ginawa, so walang mangyayari. Meron ka bang parang tinatawag na parang quotation on business? Meron ka bang ganun? Wala ako, just parang just keep the faith. Yun lang yung talaga yung sa akin. Kasi tsaka importante din sa amin yung integrity. Ganun lang siya kasimple. Yun. Okay. So importante yun, tiwala. Oo, Diba? oo, Keep yes. the faith. Kasi Yes. pag sisimulan mo pa lang yung business, sasabihin mo na, ay, hindi to, walang mangyayari dito. Wala talaga mangyayari. Yeah, wala talaga mangyayari. Lalo pag di mo sinimulan. So dapat simulan mo siya. Yes, So maniwala ka, be confident na merong mangyayari doon sa business. Diba? You don't know what will happen if you don't try. Yes, Diba? correct. So kapag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman kung Yes. anong mangyayari. Yung failures, paano yun? Diba? Nag-try ka, you failed. Yeah. So,
how should the business owners handle failures? For me, parang yun yung mga tuition fee natin sa pagnenegosyo, 'di ba? Na parang nag-fail ka. So wala. Parang pag nadapa ka, 'di ba? Babangon ka. So Oo. yun lang yung kailangan natin gawin. If this won't work, then find another way on Yes. how to improve. Yeah, tulad nga nung pandemic kanina, di ba? Oo. Ay, hindi mo na mabenta yung chicken na nabili mo. Yeah, So, benta gumawa ko siya ka ng per paraan. kilo. Oo, tapos yung chips Ayan. namin, kung hindi Yes, kaya yes. per bowl, binibenta Oo. na namin siya ng pouches and in tubs. Mhm. Yun. Ayan. So, ngayon ba masasabi mo na after pandemic talagang nakabawi na? Bumabawi pa honestly, attorney, kasi medyo malaki yung naano namin nung Yes, pandemic. So oo. bumabawi pa rin kami until now. Mhm. Mm-mm. And paano saan mo hinuhugot yung ganung yung drive, yung faith? Kasi minsan some business owners at first meron din naman silang ganyan na faith, may drive sila, pero later on nawawala. So how do you keep that? For me, ito yung lagi ko sinasabi pag nagme-mentor tayo sa mga go-negosyo, sa mga ganyan na ano ba yung, bakit mo ginagawa ito? 'Di ba? Ano yung nagsiserve, ano yung reason mo? For me kasi family I do this for my family. Not just to help others, but also for my family. So yun yung Yes, iniisip ko, yes. paano yung anak ko, paano yung ganyan, 'di ba? So Siyempre may binubuhay ka, di yeah, ba? oo, paano yung mga pamilya ng mga employees, 'di ba? So kailangan dire-diretso lang talaga. Kung hindi to kumita, hanap tayo ng ibang ways. Yes. So parang it's not about yourself. No, it's Parang you're keeping the faith, you're doing the business for others. Yes, Parang yes. it's not about you. Yes. Diba? It's about others as well. So maganda yung ating naging usapan at maraming natutunan ng ating mga manonood dito sa ating idol sa negosyo. So gusto kong magpasalamat sa iyo, Joyce, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, and sobrang dami natutunan. Kahit ako, marami akong natutunan sa iyo sa mga experiences mo. And any announcement, ano bang mga sunod na activities na gagawin natin? Ayun, I just want to promote lang po the True Blends Tea and Coffee and Chops to Go are open for franchise. You can call us anytime or you can message us on social media, on Facebook, Instagram, to know more about the packages. Just search True Blends and Chops to Go. Yes. And then we also have, actually, attorney, just to plug, I'm also a Philippine Air Force Reserve. So I'm leading the MedCorps team of 12 Air Force Group Reserve. So we'll be having our medical mission, a grand health and wellness mission on November 23 at P. Gomez Elementary School in Manila. So whoever wants to join and give back, feel free to join us. We really need volunteers. And for those naman who wants to avail of our services, you can check yung you can just check yung sa mga barangay ninyo doon sa P. Gomez. You can avail of our medical, dental, we also have acupuncture, we have mga massage therapies there, mga kung ano-anong services meron tayo. May Okay. negosyo, mentoring din tayo on that day. Next time, attorney, sama natin yung sa legal naman na advices mo. Oo. Yun. Yung True Blends, di ba, banggit mo kanina, Katipunan. How about the Chops to Go? Oh yeah, Shops to Go, we have branches in SM Food Courts and din sa mga Nueva Ecija, we also have SM Minpro in Zamboanga. Please come and visit our branches. Yan, so subukan po nyo ang produkto na True Blends, Chops to Go, pati yung ating potato chips, Yes. no, sa under the Chops to Go. So maraming salamat po sa ating mga manonood. Maraming salamat, Joyce, sa araw na ito. So natapos natin yung halos Oo isa't nga, kalahating oras. So next week po magkita ho ulit tayo. Our guest will be the President and CEO of Matthews, no? So some announcement, no? Magkakaroon po ng Quezon City Business Conference this December 5, 2024. It will be held at the Quezon City MICE Center. So this is organized by the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City. So just visit our Facebook sa PCCIQC, and this conference, a one-day conference, is free of charge. And kasunod nito, suportahan po natin, kanina lang, no, nag-attend tayo sa DTI ng kanilang early Christmas bazaar. So there are 30 MSMEs na nag-display po ng kanilang products dyan po sa may Gateway Mall in Quezon City. So puntahan po natin, whole day po yan hanggang gabi, simula today, November 5 up to
November 8, 2024. And last but not the least, Kilos QC. So, supportahan po natin. Meron pong Kilos QC store dyan po sa Quezon City Hall. And you can buy pre-love items. And kayo naman po pwede rin mag-donate ng mga pre-love items. And yung proceeds po niyan mapupunta sa ating mga estudyante na nangangailangan ng funding sa kanilang pag-aaral. So this is for education drive para matuto, mabigyan ng tutorial ang mga estudyante na hindi makapagbasa or hindi makapag-compute sa math. So yan po, QCBC, Early Christmas Bazaar at ang Kilos QC. So sa araw na to, marami tayong natutunan and lagi nating subaybayan ang idol sa negosyo for us to be inspired to achieve business and professional growth. And last but not the least, when you do your business, pay it forward. So muli, ito po si Attorney Arnel Mateo, ang inyong host sa Idol sa Negosyo. Ito po yung kauna-unahang pulong natin sa mga ganitong klaseng organisasyon. Bisyo, kalidad na serbisyo na ibababa natin sa community. Dapat pantay-pantay ang tao. Walang diskriminasyon sa edad, sa religiyon, sa kasarian, sa sexual preference, o kung ano-ano man. Give us the opportunity. Ibigay niyo po sa amin yung tiwala na yan. Dapat bigyan natin ng paraan ang tao na makapag-ipon. Magkasakit ka, walang problema. Yun ang isang mga bagay na aming pinapanukala. Ito'y pabor para sa lahat. Walang tunay na nag-aalala sa iyong kalusugan ng isipan hanggang ito ay maging galit at frustrasyon, at biglang ikaw ay itinuturing na masama. At pagkatapos, hinuhusgahan ka ng mga tao. Ang Pilipino ay may dignidad. Dapat dito sa loob ng sarili nating bayan, bayani tayo. Tayo ang nagbibigay ng direksyon kung anong buhay meron tayo. So bawat isa, tayo'y super ng ating buhay. Tayo ngayon na palakasin po o sumuporta po tayo sa mga programang pagpapabuhayan.